of fathers and mothers should be, what shall we do unto the child that shall be born unto us? Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isa na naman pong panibagong topic ang atin pong pag-uusapan dahil hindi po natin pababayaan ito pong maliliit nating mga supling regarding po dito po sa atin pong topic ngayon pong araw pong ito. At sa atin pong pasimula, tayo po'y pangungunahan ni Doc Tam sa atin pong panalangin. Dakila namin Diyos na sa mga langit, amin pong muling inilalapit sa inyo ang panibago naming topic na aming ibabahagi na may kinalaman sa kahalagahan ng pagtuturo, lalo-lalo na sa mga maliliit na mga kabataan. Samahan kami at bigyan ng presensya ng Banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng tamang pananalita, ng liwanag ng pangkalusugan na mabigyan ng daan at maluwalhati namin ng Panginoon sa magitan ng pagsunod sa inyong dakilang pamantayan. Patawarin kami sa lahat ng aming pagkukulang at kaming lahat, Panginoon, ay gawaran ng bendisyon na nanggagaling sa kaitaasan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa atin pong mga manonood, atin pong bigyan ng pansin itong atin pong mga kaibigan na nagbigay po sa atin ng mga komento at yung mga nanonood po sa atin, katulad po ni Sister Victoria Ramos na nanonood po from Santa Lucia, Ilocos Sur, si Marvin Daligdig Mondelo na nanonood po from Davao Oriental, at gayon din naman nagpapasalamat sa Kaalamang Pangkalusugan si Sister Carmelita de Vera Maneja na nanonood from Paris, France. O di ba, Dok? Talagang hindi talaga natin kayang itago itong Kaalamang Pangkalusugan or the 8 laws of health because marami po talaga sa atin all over the world ang nangangailangan ng tulong regarding sa health. Sabi niya, at also yung ating pong mga kaibigan from Chicago, from California and Maryland who are watching us consistently. Stay healthy po kayong lahat. Dok, may gusto ka pong batiin? Yeah, siyempre, marami tayong mga viewers all over. Pero lahat po ng mga taga-California, sa mga family po ng mga Mortel family, Minimo family, Nicolas family, sa Canada, Mendoza family. Ayan. At lahat po ng mga member po ng Glendale Filipino at Central Filipino Church. Ayun. Alam mo, Dok, ang dami nating mga kaibigan, lalo na kayo po, Dok, ang dami yung mga kaibigan, especially connections all over the world kasi for sure yung iba mga naging pasyente nyo, di ba? Maraming mga nanghingi din ng tulong, lalo na nitong mga past months and years po na nakaka-experience tayo ng different diseases talaga na hindi natin maiwasan dahil nga po sa katigasan ng ating pong ulo. Kaya sa ating pong mga manonood, bigyan po natin ngayon ng pansin ito pong tinatawag na paano po ba natin mapapangalagaan o maiga-guide, matutulungan ito pong maliliit nating mga kabataan or yung mga paslit po natin na mga anak para magkaroon po ng isang magandang kalusugan din. Ngayon, we would like to share with you counsels on diet and foods. We have brought before the reader what God has said concerning the course of the mother before the birth of her children. But this is not all. Dok, pag sinabi natin na hindi lang pala sa pagbabasa natin tungkol sa atin pong kalusugan or after na mabigyan or parang after na ilabas or maipanganak ang isang bata ay pwede nang pabayaan siya ng magulang. Hindi pala ganun. Hindi, actually sa tiyan pa nga lang may nabasa ako ay yung mismong magulang na yung nagtitrain, mismo siya para i-prepare yung anak niya bago lumabas siya sa sanlibutan. Amen. At ang mga bata ang talagang niregalo ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ang magulang mismo ang siyang mag-educate at magtuturo ng tamang kapamaraanan. Kaya naniniwala ako na children ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng kanilang mga magulang. Ang sabi nga, parents should be the mind of their children. Amen. Ang problema ngayon, kung ano yung gusto ng bata, yun ang binibigay para lang hindi umiyak Uy, totoo yan, Dok. Marami kong alam, magulang talagang walang alam. Kaya kinakausap ko pagka minsan napunta ako ng mall, nakikita ko yung bata, hawak yung cellphone. Siguro mga 3 years old lang, 4 years old. Kinakausap ko talaga yung parents. Sabi ko, maaaring hindi nyo po alam, pero masisira po ng maaga yung brain ng bata saka yung mata nila. Ganun ba? Ayun, thank you ha.
Alam mo, malakas ang loob ko, hindi ako nahihiya eh. Para bang, hindi ako mapalagay, lalo na pag nakakikita ako ng gano'n. Kasi ang katwiran ko sa sarili ko, hindi naman alam talaga ng magulang. Wala namang magulang na gustong masira yung kalusugan ng kanilang mga anak. Malibang sila na rin mismo ang may problema. Totoo, Dok. Kung normal lang magulang, wala kang iisipin sa anak mo kundi magkaroon ng malusog na pangatawan. Dahil ikaw din ang mahirapan pag lumaki ang mayan. Yes. Alam mo, Dok, ang ganda nung sinabi mo no, na magsisimula dapat sa mga magulang, sa atin pong mga manonood. That's why our topic for today is about early education of the appetite. So, ibig sabihin pala mga kaibigan, kailangan po pala natin na maintindihan yung early, ibig sabihin, maagang edukasyon regarding po sa atin pong kinakain or sa atin pong tiyan. Dahil talaga, Dok, di ba, yung binanggit mo kanina. Yung edukasyon kasi, actually, hindi naman yung bata ang i-educate mo eh. Yung magulang eh. Yes. Kasi siya yung namimili ng pagkain eh. At siya din yung nakakaalam kung ano yung makakabuti sa anak niya. Ang mali dito, kung ang magulang mismo ay kulang sa kaalaman. Na yung kanyang minana sa kanyang mga magulang na lifestyle ay hindi rin maayos yung kanilang nakagisnan. Na yun din ang ipamamana sa mga anak nila. Kaya kailangan talaga ng tinatawag na buksan ang topic, ano ba talaga ang tama. Yes. Hindi naman mahirap, hindi naman madali mag-asawa, pero ang tanong, pag may anak ka na, ano yung part mo bilang magulang nila? Alam mo, Dok, no, saying that sa atin pong mga manonood, hindi po kasi ganun kadali, lalo na kasi dumating na tayo sa topic na reversing hypertension, reversing diabetes, itong cancer, ang dami nating mga pinag-aaralan na different kinds of diseases. Pero ano ba yung reason bakit tayo nagkakaroon ng mga ganitong karamdaman? And that's mainly because of poor education. Yung poor education na katulad nung binanggit kanina ni Doc, sa atin pong mga nakakatanda, sa atin pong mga magulang, nagsisimula din kung ano po yung kinakain ng atin pong mga kabataan, ng atin pong mga maliliit na bata. Di ba, Doc? Napaka-blessed tayo. Meron tayong aklat na child guidance. Yes. Meron tayong tinatawag na youth instructor. Meron tayong mind, character, and personality. Yes. Meron tayong tinatawag na Messages to Young People. Messages to Young People. Meron tayong libro na Adventist Home. Yes. Napakaganda ng mga nilalaman ito. At marami tayong aklat na may kinalaman sa pangkalusugan. Kaya masasabi ko na talagang kung kukumpara natin itong Seventh-day Adventist at mababasa lang nila yung mga aklat na isinulat ng babae na wala namang pinag-aralan, ay isang paalala na meron talaga tayong may pagmamalaki. Hindi para ipagmayabang, kundi para isipin natin malaki ang ating kapananagutan dahil tayo may katungkulan, dahil sa ating church binigay kung paano ibahagi ito sa mga kinaukulan. Yes. Alam mo, Doc, saying that sa atin pong mga manonood, one of the major problems of adult diseases is because of child problems or children's problem. Ibig sabihin pala, Doc, hindi magkakaroon ng problema. Example, ako, nung bata pa lang pala ako, ay kung meron na akong problema sa pagkain, sa pananamit, pananalita, sa environment, sa kalusugan, ay madadala ko yun hanggang sa ako po ay tumanda. So, ibig sabihin pala, Doc, yung resulta ng mga kinain ko nung ako ay bata, ay inani ko nung bata ako, at yun ang inaani ko ngayong tumanda ako. Ganun pala yun, Doc. Yeah, siyempre, kung anong tinanim mo, yun yung aanihin mo. Ngayon, kung ginawa mo, yung katawan mo, nagbago ka, nagtanim ka ng panibago, yung tutubong bago, iba na. Yes. Yun naman ang maganda ron. Pero katulad ko, experience ko, nung maliliit pa kami, pinalaki kami ng aming mga magulang, na siyempre, probinsya laki. Eh, ang aming almusalan, actually, sinangag na kanin at meron piniritong tuyo eh. Ayun. Ang masama doon, may suka pa yan eh. Naku, oo, magsasawsaw ka sa suka. Yeah. Tapos may sili pa, Doc. Yun yung karamihang nakalakihan ng mga taga-typical na mga probinsya. Pero ang nadagdag lang, yung, alam mo yung gatas ng kalabaw. Ay, naku, oo. Inilalabay namin sa kanin yan. Sa kanin. Yes. Minsan, hinahaluan na lang ng saging. May Pero ulam ka na. nung lumaki na tayo at nagkaroon ng kaisipan, hanggang sa makabasa na tayo ng mga health books, doon natin naisip na pwede naman palang baguhin yung mga ganong uri ng lifestyle. Yes. Kaya pinsasalamatan ko una, naging kaanib pa rin ako dito sa ating pulutong
na merong ganitong uri ng mga impormasyon. Kaya bilang dalahin ko o naging commitment ko o advocacy ko na I will continue reaching and creating more awareness so that we can reach more people, especially in the area of healthy lifestyle. And that's what Kaalamang Pangalusugan all about, that we are here for you. Mainly because we've been blessed by it. I know that the reasons why we are still doing this mainly because this is God's will. Amen. This is the Lord's word. Amen. To be part of the family and to be part of you, especially our viewers today. Yes, thank you so much, Doc. Alam niyo po mga kaibigan, in Counsels on Diet and Foods, there is a promise and there's this quotation, the best food for the infant is the food that nature provides. Dun pa lang, Doc. Kumbaga buo na. Nasagot na agad, ano ba yung tamang pagkain or ano ba dapat yung pinapakain natin? For example, ang magulang nagbuntis ng anak. Pag sinabing nature mo na yung gatas mo, yung padedede mo sa anak mo. Yes. At kailan kumain ka naman ng natural para yun yung makuha ng magiging anak mo. At pag lumalaki na yung anak at nagkaipin na, actually hindi alam ng iba na pag ang bata ay nagkaipin na, ay hindi na dapat painumin pa ng tinatawag na milk. Yung iba, binibigyan pa ng animal milk. Yes. Yung mga siyempre, loaded yan milk sa recombinant growth hormone. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na rapid maturation. Tumataba yung bata. At kumbaga sa mga kabataang mga kababayan, maaga silang nagre-regla. Totoo do. Kaya alam ba na may mga 9 years old, 10 years old nagre-regla? Yes. Kasi gawa nung yung gatas na iniinom nila, hindi natin alam, baka loaded dun sa hormone. Yes, totoo yun, Dok. At saka alam mo, Dok, na sa atin pong mga manonood, ituloy natin. Ang sabi dito sa Counsels on Diet and Foods, it is a heartless thing for a mother, ang sakit nun bilang isang ina, for the sake of convenience or social enjoyment to seek to free herself from the tender office of nursing her little one. Tapos, may sinabi pa si the Ministry of Healing, mga kaibigan. The mother who permits her child to be nourished by another should consider well what the result may be. To a greater or less degree, the nurse imparts her own temper and temperament to the nursing child. Ibig sabihin pala, Dok, hindi lang sa pagkain natin na nabibigyan ng nurturing or parang na-educate yung atin pong sanggol, kung hindi, pati rin pala sa pag-uugali natin. Kunyari, magagalitin tayo. Yung kunyari, stress na stress tayo. Kung ano yung laman ng dugo natin, yun din yung naibibigay natin sa kanila. Hindi madali maging magulang. Naku, oo nga, Dok. Kaya yun yung bahagi na sabi ko nga doon sa mga magulang na, minsan naghahanap sila ng ministry. Pero alam mo, minabasa ko ang napakahalaga at mabigat na ministry ay yung ministeryo ng ina sa anak niya. Yes. Kung minsan nag-iisip ko sa labas na makatulong sa labas, ay may ministry ka na eh. Totoo. Yung anak mo. Kasi pag ang anak mo ay nagawan mo ng magandang halimbawa yan at na-train mo yan, gagawin din niya sa anak niya yan. Yes. Salit-saling lahi yan. Kaya hindi ganun kadali, to be honest. It's not that easy to be a father or a mother. We have to realize that the reasons why God is trying to give us these kinds of knowledge and informations to be open with this particular subject that we are talking about. As a parents, mabigat ito, hindi biro ito. Kaya pinili ng Panginoon na maging ina niya, si Mary. Talagang nagawa ng paraan ni Mary, naturuan talaga. Hindi ka nang punta ng school si Jesus Christ. Ang ating Panginoong ito Kristo. Alam mo kung sino yung teacher niya? Sino, Dok? Si Mary at saka si Joseph. Pero most of the time yung mother. Alam mo, Dok, yung sinasabi mo na yan sa atin pong mga manonood. Si John the Baptist. Totoo, Dok. Hindi rin naman nagpunta sa ecclesiastical at yun eh. Yes, yung school. parents niya din ang nagturo sa kanya. Ang parents din eh. Alam mo, Dok, yung sinasabi mo na yan ay meron pong pagpapatunay dito po sa Counsels on Diet and Foods. And this is what it says. The period in which the infant receives its nourishment from the mother is critical. Many mothers, while nursing their infants, have been permitted to over-labor and to heat their blood in cooking
and the nursling has been seriously affected, not only with fevered nourishment from the mother's breast, but its blood has been poisoned by the unhealthy diet of the mother, which has fevered her whole system, thereby affecting the food of the infant. And the infant will also be affected by the condition of the mother's mind if she is unhappy, easily agitated, irritable, giving vent to outbursts of passion. The nourishment the infant receives from its mother will be inflamed and often producing colic, spasms, and some instances causing convulsions and fits. Isipin mo, Dok, hindi lang sa pagkain apektado yung bata, kung hindi, pati sa ugali. Paano naman dito sa mga ugali ko minsan? Lalo na kung yung ina ang siya nag-handle ng gastusin sa bahay, paano kung kulang yung entrega ng kanyang Mister? Nung kanyang asawa? Oo. Siyempre, ang misis magbubunga nga yan. Kaya doon sa mga kalalaki, huwag kang mag-asawa kung hindi mo kaya. Naku. Akala ko sasabihin mo, Dokay, huwag kang mag-asawa kung masyadong madaldalang misis mo. Hindi, siyempre, kailangan piniprepare yan eh. It's Totoo, not just something that you are going to find somebody to be part of you. Yes. But you really have to see to it that you have the ability to provide. We are not talking about luxury. We are talking about the basic one. Yes. You have to provide them, what you call it, the required maintenance. For example, huwag nang alalahanin ng misis yung pangkuryente, pangtubig, pamalengke, at kung ano man yung kailangan ng buong family. Kaya marami mga misis yung kuminsan iritado. Hindi lang iritado, mainitin ng ulo. Totoo, Dok. Paano kung wala ng bigas na isasaing? Umiiyak yung anak mo. Naku. Anong sustansya makukuha mo dun sa instant noodles? Yes. At kanin yung kakainin mo everyday. Bakit? Walang malaking kita yung lalaki o kaya naman walang trabaho. Kaya doon sa mga kababaihan, huwag naman ninyo agad-agad na basta na lamang na ipapasok ang sarili ninyo, lalo-lalo na kung hindi kayo prepare tungkol dito sa pagdadala ng pamilya. Alam mo, Dok, yung kaya nag-asawa ko, 37 years old eh. Pinaghandaan mo talaga, Dok. 38 na eh. Inisip ko sarili ko, bita ko magmamadali. Magmadali ka, paano kung hindi ka naman handa? Di, kukuha ka pa ng damay. Yes. Pareho pa kayong kaya hindi kita masisi ano. kung bakit umabot ka ng ganyang edad. Grabe naman, Kasi Dok. nag-intay ka. Oo nga. Hindi na totoo yun. Kasi pinag-uusapan natin dito, family eh. Yes. Hindi natin pinag-uusapan dito kung ano pa man yan. Ang pinag-uusapan natin dito, yung anything that we are going to do, we have to spend quality time and think about kung ready ka. Yes. Alam mo, Dok, nagkakatuwaan kumbaga sa edad, no? Pero alam niyo po mga kaibigan, totoo yung sinasabi ni Doc. Kasi siguro kung hindi ako nag-vegetarian, kung hindi ako napasok at naging parte ng kaalamang pangkalusugan, I don't think na I am fitted to be a mom or a parent in the future. Well, ito yung isang bagay na pinapanalangin natin. And I remember kanina, Doc, yung ine-explain mo kanina na pinaghahandaan, kailangan yung, let's say, yung sa Messages to Young People, doon ko nabasa na kung tayo maghahanap tayo sa ating pong mga kabataan who are watching us today, kailangan pinag-iisipan natin, pinagdadasal, pinaghahandaan, at we also need to read the spirit of prophecy and the Bible on how can we educate ourselves to be fitted future parents doon sa magiging family natin or sa magiging mga anak natin. Kasi if we are not prepared, ang nakalagay doon, Dok, kapag yung yung about true love sa Messages to Young People, kailangan alam mo kung ano yung background ng family. Kailangan alam mo yung ugali niya. Kailangan hindi siya yung infatuation lang, hindi yung crush mo lang siya dahil kaya kayo naging kayo. Dapat alam mo mismo yung karakter niya at alam mo yung papasukin mo dahil bubuo kayong dalawa ng pamilya. Saka hindi ako naniniwala doon sa word na bahala na eh. Yes, totoo. I never take that. Kasi pagka ang word mo bahala na, bahala na rin ang future mo. Yes. Come what may. Hindi ganun. Yes, totoo. Wala iniwan doon sa prophecy in regards with the book of Revelation that there will come a time that we will have a hard time to buy and sell. Yes. Na hindi ka makabili, hindi ka makapagbili. Sa time na yun, at wala kang preparation, at wala kang lugar na na-prepare, lalo na pagka hinubaran ka na, wala ka ng karapatan, cashless. Yes.
Ano kakainin mo? Wala. Eh ngayon, ang katwiran mo, bahala na. Walang ganun. Yes, lalo na kung may pamilya ka doon. You really have to do your part. Hindi mo That's pwede right. yung, paano kung walang magbigay sa'yo? Iiyak ka. Kaya nga. O di give up ka. Oo. Pag give up mo, tapos na yung pananampalataya. Naku, yun ang malungkot. O hindi ba nung araw, yung mga naabutan sa city, nagtiis sila sa sardinas, ayuda. Eh yung nakapag-prepare, Yes. o may sariling mga gulayan sila. May proper nourishment Hindi nga na kami tayo. na problema sa pagkain kasi may tanim kami. Yes. Kahit di kami lumabas ng bahay, meron kami sapat na means doon sa aming kapaligiran. So yun yung point ko, na hindi po pwede mag-aasawa ka, gagamitin mo yung dahil mahal mo, crush mo, Yes. maganda, gwapo, bahala na. Iba yung ngiti mo, Dok, ah. Hindi, ibig sabihin yung word na bahala na, ang masasabi ko lang, lahat pinaplano. Yes, lahat Parang langit. ipinapanalangin. Alam natin na may langit na bayan. Regalo ng Panginoon yan, sa dugo niya, para malinis ang ating kasalanan. Eh, meron namang nakalagay na requirement. Yes. Buti sana kung walang inilagay. Na, alam mo kung saan nilagay ang unang requirement? Saan, Dok? Sa 1 Thessalonians 5:23. Na yun doon na nag-iintay sa ikalawang pagparito ng Panginoon, ay kailangan maingatan mo na malusog ang katawan mo, ang iyong isip mo, Yes. at yung espiritu mo na walang kapintasan. Banal sa harapan ng Panginoon. Amen. So, anong requirement? Kailan malusog ka. Kaya kailangan intact yung brain mo. Kailangan ang spiritual mo. Sang-ayon dun sa pamantayan niya. Banal. Yes. Kaya nga sa Hebrew 12:14, wala makakakita sa kanya ng mukhaan kung wala sa iyo yung kabanalan. Totoo, Dok. Without holiness, no man shall see God. Yes. Kaya ang sabi sa Revelation 14:12, here are the patience of the saint. Here are they that keeps. Nagkikip sila ng commandments of God and have the faith of Jesus. Amen. So kung titingnan natin, ang kondisyon ng tinatawag ng Panginoon, hindi bahala na. Gawin mo. Yes. Ito yung tinatawag na bunga ng iyong pananampalataya. Na siyang kakikilalanan na talagang tinatanggap mo siya at minamahal mo siya. Kaya ang nangyayari sa'yo, inihahanda mo yung katawan mo dahil ayaw mong masaktan mo siya dahil ang katawan mo ay pag-aari niya. Amen. We belong to Him. Amen. Alam mo, Dok, yung sinasabi mo na yan, kasi itong topic natin, mga kaibigan, is early education for our appetite. Now, itong binabanggit ni Doc ay tungkol naman doon sa kailangan may continuous tayo, kailangan may pagpapatuloy tayo sa edukasyon. Pag tinanong kita, kung dumating ba ang Panginoon, kamusta ka? Sasagutin mo ako, bahala na. Ayoko, Yung Doc. ba ang tamang sagot? Mali, Doc. Kailangan, handa na ako. Kailangan kung ano yung requirement. Yes. Ang sabi nga kung ano yung nakalagay. Yun yung ating dapat na bigyan ng focus. Yes. At bigyan ng daan. Oo. Niregalo na ang buhay ng walang hanggan. Kailangan lang talaga rito ay alamin natin ano ba ang bahagi ng tao. Kundi isuko mo sa banal na espiritu na siya yung mamahala sa buhay mo at para pag nakita na ang buhay mo ay pinagkaloob mo na sa kanya dahil ikaw ay anak na niya at ikaw ay kapamilya na at sigurado na magmamana ka ng buhay ng walang hanggan, ang kapalit lang naman na hiningin ng Panginoon ay ibigay mo yung sarili mo sa kanya, mahalin mo siya at bunga ng pagmamahal mo sa kanya, ang pagbe-vegetarian napakagaang na lang. Amen. Alam mo, Doc, Go back to original diet. Yes. Mahirap ba yan? hindi, Doc. Lalo Ikaw ba na kung para kunyari, sa Panginoon. kunyari sinasabihan ka ng magulang mo, bumalik ka na sa original diet, at inulit-ulit pa, anong gagawin mo? Susunod ako dapat. Eh, anong tawag doon sa ayaw sumunod? Matigas ang ulo. O, gusto mo bang malagay doon? Hindi. Sa tingin mo ba, makakarating ka sa langit na hindi ka sumunod? Hindi. O, ganun lang kasimple yan eh. Tapos sasabihin nila, part ba ng kaligtasan yan? Alam mo tayong hinahatol dito. Ang hinahatol dito, ang Panginoon nagbigay ng pabalita na mga anak, bumalik na kayo sa original diet. Yes. Eh, ayaw mo. Tapos pagdating sa kaligtasan, gusto mo, kasama ka. Eh, wala ka namang ginawa. Eh, hindi ganun. Ang gawa, hindi ka ililigtas. Pero yung gawa mo, bunga ng pagkilala mo sa Kanya. Yeah. Dahil kung ano yung inuutos niya, Dapat sundin. eh, ang Panginoon, lahat ng, ano ba sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang ginagawa ko yung kalooban niya. Yan ang kaligayahan niya. Yeah. Yan ang kalooban ng Panginoon. Maging malusog ka. Totoo. Lulusog ka ba kung wala kang 8 laws of health? Hindi. Magkakasakit ka. Oo, yun yung point natin dito.
Kaya pag naintindihan natin itong full gospel, actually, ang full gospel, ang pinaka-essence ito, restoration. Inuulit ko lang. Ang sabi sa page 17 ng Councils on Health, His mission is to give it back, complete restoration in health and perfections of character. Yan binanggit sa 31 din ng Councils on Health. Yan ang essence ng gospel. Kaya ang sabi nga rito, ulit-ulitin natin, yung magandang bagay, pakibasa mo muli, yan, paborito ko yan eh. Yung again and again na yun eh. Ano pagkasabi dyan? Basahin po natin mga kaibigan ang nakasulat po sa Councils on Diet and Food. Again and again, I have been shown that God is bringing His people back to His original design, that is, not to subsist upon the flesh of dead animals. He would have us teach people a better way. If meat is discarded, if the taste is not educated in that direction, if a liking for fruits and grains is encouraged, it will soon be as God in the beginning designed it should be. No meat will be used by His people. Amen. Ang tanong, mahirap bang unawain niya? Madali lang, Dok. Eh, sino ba nagsabi niyan? Ang Diyos. Aba, hindi biro yan. Para sa akin, otoridad. Sinabi ng Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang mga anak, balik na kayo. Kaya ito yung mabigat eh. Kaya sabi ko nga, paalala gamot. Kaya bilang mga magulang, paano mo i-educate ang mga anak natin sa tamang lifestyle? Kung mismong kinakain mo ay taliwas doon sa pamantayan na ibig ng Panginoon ay mamana ng mga supling ng mga magulang. Amen. Kaya isang bagay ito na talagang buksan natin ang ating mga kaisipan. Pinag-uusapan natin dito, ang unang edukasyon na kailangan matutunan ng mga kabataan ay malaman nila sa kanilang mga magulang, mula pa lang sa kanilang pagkabata, yung kinalaman na may kahalagaan ng physical na kalusugan. Na ito yung dapat nating maintindihan, na dapat maipasok natin itong mga plain o mga simpleng pagkain na mayroong tinatawag na kwalidad na siya nagbibigay sa atin ng maayos na pakiramdam at pangangalaga ng kalusugan. Na yan yung dapat nating ma-inculcate at ma-iukit sa puso. Unang-una ng mga ina at ama. Amen. Alam mo, Doc, yung sinasabi mo na yan sa atin pong mga manonood, nasa Councils on Diet and Foods, page 228. At ito pa po, yung kadugtong dun sa sinasabi ni Doc. Alam mo, Doc, if children are disciplined aright, they will soon learn that they can receive nothing by crying or fretting. Kasi totoo yung sinabi mo kanina, Doc. Nangyayari talaga yan. Pag umiyak ang bata, anong gagawin ng magulang? Ibibigay na lang kung ano yung gusto ng bata. Kung sa cellphone pa ibibigay. Yes, totoo yan, Doc. Para lang tumahan, para lang hindi na siya Isipin mo, umiyak. 2 taon, 3 taon, marunong nang maganon. Yes. Grabe. Eh kung po pwede nga lang, pitikin sa tainga yung mga magulang eh. Kaya lang, hindi pwede. Baka Sa sobrang makagalitan kulit, ako. oo nga, Doc. Actually, ang magulang yung problema eh. Naku, Hindi naman ito, yung bata eh. kaya nga, alam nyo, ito pa. Saan mas malungkot ito? Sa church. Oh, Nagsisermon ng pastor. Yung mga membro nasa cellphone. cellphone. Kaya kung akong tatanungin, dapat pagpasok ng church, isurrender lang cellphone. Pagkatapos ng second service, saka isa uli. Ayun. Naku. Parang gusto kong paano? ipa-implement yan. Paano matututo? Nagsisermon, nagsasabat school, kanya-kanyang cellphone. Meron pa kang ganito, Dok eh. Nagsesermon na ng divine service, may tumutunog pang cellphone. Ayan. O, di ba, Dok? Yun ang pinakamalala. Yung talagang nagri-ring pa tapos sasagutin, hello? Nasa loob pa ng church. Alam mo, ano naman na yan talaga, eh, ang Dok. tawag dyan yung hindi na ibe-bless ng God ang service. Ayun. Kasi kailangan ng mga nangunguna sa iglesia, ako tinuturo ko talaga yan, hanggat maaari eterno pang selfer. Yes. O kaya naka-silent. Para hindi siya maka-istorbo dun Saka sa for worship example, natin ikaw ang sa preacher. Panginoon. Nagsasalita ka, pinaghirapan mo yung study na ni-review mo. Tapos nakikita mo yung miyembro nagsa-cellphone. Gaganahan ka ba mag-sermon? Hindi, Dok. Malungkot yun. Yes. Kaya bato-bato sa langit. Ting Sabado, doon sa mga viewers natin. Baka po pwedeng i-off nyo naman ng cellphone ninyo once a week. Yes, totoo. Sabat! Happy Sabat! Totoo yan.
Hindi ba sabi nga ni Miss White, hindi mag-usap doon ng personal, hindi po pwede during Sabbath eh. Tapos pag may nag-message sa'yo ng mga kaibigan sa cellphone, babasahin mo pa eh. Eh personal yun. Eh di binayolate mo yung Sabado. Gawa ng cellphone mo, anggad mo na ang cellphone mo. Ayun. Kaya kung akong tatanungin ninyo, baka po pwedeng paglubog ng araw ng Sabado, hanggang paglubog araw ng Biyernes, hanggang paglubog ng araw ng Sabado, walang personalan. Sabat. Yes. Totoo, Dok, di ba? Ha? Kasi para sa Panginoon yun eh. Eh, ang hirap ngayon, modern na eh. Addict na eh. Yes. Totoo yan, Dok. Tapos pag may problema pa, minsan nakita ko observation, merong siguro nag-text. Eh di habang sinasagot niya, nakaganon yung mukha niya. Galit na galit. Siguro inaaway nung nag-text. Eh di ayun na, tinapos na. Maya-maya, meron na namang umilaw. Sinagot na naman. Sabi ko, patawad po, Panginoon. Ano ba itong nasa likurang konto? Iyan ang problema ng cellphone. Grabe, Dok, ano? Talagang nakaka-apekto. Isa yung stressor. Ngayon, kaya bang gawin yan sa Pasay Church? Naku, ayan. Oh, eh pag nagawa sa Pasay Church, talagang amen. Ay, grabe naman yung pressure, no? Pero totoo po yun, mga kaibigan, kasi yung relationship natin sa atin pong Panginoon, magre-reflect yun kung paano natin iniingatan at sinasanctify at kinikip yung sacredness ng kanya pong Sabat sa worship time. Kaya talagang napakahalaga nun, Dok. Isang reminder talaga yun para kaya magising po ako, tayo. mula nung nagpalit ako ng cellphone, ito na lang. Alam, tukso eh. Saka pagka Sabat talaga, hanggat maaari, naka-silent talaga yan. Yes, ayan. Alam mo, Dok, one thing pa sa atin pong mga manonood, a judicious mother will act in training her children, not merely in regard to her own present comfort, but for their future good. And to this end, she will teach her children the important lesson of controlling the appetite and of self-denial, that they should eat, drink, and dress in reference to health. Ang ganda, Dok, di ba? Ibig sabihin, talagang tayo po ay dapat nag-iingat saan? Sa ating pagkain, sa ating pong iniinom, sa ating pong pananamit. In reference, dapat ang maging example natin, standard natin, ay yung doktrina natin regarding sa health. Di ba, Dok? Yeah. Kaya siguro dapat magkaroon tayo ng special seminar sa mga nanay. Ayan. Lalo na yung mga bagong kasal. Ayun. At sa mga magpapakasal. Ayan. Ang gandang pakinggan, Dok? Kaya ito po, mga kaibigan, alam mo, Dok, ito na yung pinaka-aabangan natin na maibahagi sa atin pong mga manonood, especially sa atin pong mga magulang, because in Counsels on Diet and Foods, very straightforward po ang binanggit dito ni Mrs. Ellen White na ibinigay pong vision sa kanya ng atin pong Panginoon. Your children should not be allowed to eat candies, fruit, nuts, or anything in the line of food between their meals. Ibig sabihin, Dok, walang Merienda. snacks. Yes, nakikita ko yung mga anak sa loob ng church. May Totoo. dala-dala silang mga biskuit kung ano-anong kumakain para lang huwag umiyak. Bibigyan ng kung ano-anong makain. Yes. Kaya itong mga nanay na ito talagang dapat turuan eh. Mag-seminar talaga. Hindi biro itong nangyayari ito. Alam mo, sa totoo lang, to be honest with you, kung ako yung binata ngayon, kung ako din lang mag-aasawa at pipili ng partner in life, o kung ikaw ay dalaga, o bakit dalaga ka pa naman, pipiliin ko yung babaeng health conscious. Tatanungin ko siya kung anong diet mo. Pag sinabi niyang paboritan niya yung, alam mo na, yung mga restaurant na ganun, kunyari, kumakain siya ng ganun, karne. Baka hindi ko na siya, pipiliin ko talaga vegetarian. Ayun. Para ala na akong alalahanin. Yes. Siyempre, kunyari, vegetarian ako. Tapos, yung mapapangasawa ko, hindi vegetarian. Katulad mo, ikaw, mag-aasawa, vegetarian ka. Yes. Kaya mo bang tanggapin na yung mister mo sa loob ng bahay, iba yung pagkain niya? Hindi, Dok. Kasi papakasalan mo ba kung sakali yung mapapangasawa mo ayaw mag-vegetarian? Hindi, Dok. Pero vegetarian na naman. Yes. Amen! Amen! We praise God for that. Dahil Amen. dyan, ako, grabe, Dok, na ano mo na naman ako, na hotspot mo ako ngayon, ha? Ito, mga kaibigan,
Nawala tuloy ako bigla, Dok. Ito po, mga kaibigan, babalik tayo dun sa topic Siyempre, natin. for example, yung lalaki nanliligaw sa isang babaeng vegetarian, ang dapat gawin ng babae, anong diet mo? Oh, mahilig ako sa Kentucky Fried Chicken. Oh, alam mo na. Nice to meet you na lang. Nice to meet you. Ayun, pa sa atin pong mga manonood, napakahalaga po talaga ng Pero hindi edukasyon. naman masama yung hindi vegetarian. Baka Yes. ma-misinterpret tayo. Oo naman. Kailangan lang educate. Yes. Hindi yung Kasi sa akin ganito lang din. naman ako mag-lecture. Pero ang point ko dito, talagang we need to be very, very careful. Kasi pag ang mag-asawa ay hindi magkasundo sa loob ng tahanan, cross yan. Totoo, Dok. For example, nagkaanak kayo, yung lalaki kumakain ng karne, yung misis, vegetarian. Paano yan? Eh di mahirap, Dok. Ay naku, hindi mahirap, Confusion sa magulo. bata. Magulo Yes. yan. Kunyari, Adventist ka, Katoliko yung asawa mo, paano na? Confusion again sa mga Tagilid. bata. Hindi talaga yan. Talagang tama ang Bible. Yes. You should not equally yoke. Doon sa hindi mo katulad yung Pananampalataya. paniniwala at pananampalataya. Ayan. Kaya sa mga kabataan, kababaihan, tanungin ninyo kung ano yung paboritong pagkain ng nanliligaw sa inyo. At ganun din naman ang mga kalalakihan. Pero ang problema ngayon, bihira naman yata ang health conscious ng mga lalaki yan at mga babae. Totoo din Kaya yun. kailangan educate talaga natin lahat ng mga yan. Yes, ayan. Sa atin pong mga manonood, no, irregularities in eating destroy the healthy tone of the digestive organs. And when your children come to the table, they do not relish wholesome food. Their appetites crave that which is the most hurtful for them. Many times your children have suffered from fever and ague brought on by improper eating. When their parents were accountable for their sickness, it is the duty of parents to see that their children form habits conducive to health, thereby saving much distress. O di ba, Dok? Yung mga sinabi mo kanina, Dok, yun yung mga example talaga na Actually, maiiwasan natin. they are liable. They are accountable before God That's by true. not doing their part. Yes. Kaya as a mother, as a father, I believe that we have a given right before the Lord that we must educate first so that our children will be blessed. Paano may tuturo yung lifestyle ng pagtulog ng maaga kung ikaw mismong ama ay late matulog? Paano may tuturo yung huwag magmerienda kung ikaw mismo ay nagmimerienda? Yes. Paano may tuturo na kumain ng healthy food kung kumakain ka ng junk food? So ito yung tinatawag na problema. Pag nagsipagkasakit yan, kayo din naman ang magsasuffer. Yes. Kaya maganda yung, alam mo yung merienda kaya nilagayan sa Councils on Diet, yung irregularity in eating. Yes. Kasi ang time ng tiyan natin talaga to process the food, major kasing trabaho ng katawan ng pantunaw. Kaya pag ikaw'y kumain ng almusalan, dapat may enough time yan na i-process, Na i-digest. na i-digest. 5 oras yan. Kaya pagka wala pang 5 oras, nagmerienda ka, hindi ka matutunawan. Ang mangyayari, magiging problema lang yan sa loob ng katawan. May indigestion. Kaya ka talagang na dapat agad. may time. Kung alas 7 ka kumain, bumilang ka ng 5 oras. Alas 12, yung next. Ayun. Binanggit pa nga kanina kung makakaya natin yung twice a day. Actually, ngayon, natuklasan na ng science. Yes. Yung intermittent fasting. Which is written na Which is din sa atin pong Councils on Diet and 112 Foods. Yes. ng Councils on Diet. At pinaliwanag ng science at tama din ang paliwanag ng libro ng Councils on Diet na merong waiting time. Ang fruits madaling tunawin. Ang gulay matagal tunawin. Kaya mahirap talaga yung kulang sa kaalaman. Ayun. Pero Kaya alam mo, educate tukso talaga. Kung minsan pag pumupunta ako sa ibang lugar, lalo na pagka potluck, may gulay, merong kung ano-anong ulam, sa dulo may pakwan, may saging. Tukso yan. Totoo, Dok. Hindi po pwede yung saging, pakwan, pagsamahin mo. When you eat melon, eat it alone. Yes. Eh nakasali rito. Kaya maganda kung gulay, wag nang lagyan ng prutas. Eh kung minsan, bubulungan kayo, sarap naman ng kulay nung ano yun. Kaya dapat ilayo yung pagkain, hindi dapat combine. Yun.
Kailangan alam natin yung right combination, mga kaibigan. Ito pa, Doc, alam mo sa atin pong mga manonood, ang dami po talaga nating matututunan sa counsels on diet and foods. And here's one of them. Children are also fed too frequently. Madalas nating pinapakain talaga ang mga bata, which produces feverishness and suffering in various ways. The stomach should not be kept constantly at work, but should have its periods of rest. Without it, children will be peevish and irritable and frequently sick. So kasalanan natin yun kasi pakain tayo ng pakain. At ito pa, the importance of training children to right dietetic habits can hardly be overestimated. The little ones need to learn that they eat to live, not live to eat. The training should begin with the infant in its mother's arms, and the child should be given food only at regular intervals and less frequently as it grows older. And it should not be given sweets or the food of older persons which it is unable to digest. Care and regularity in the feeding of infants will not only promote health and thus tend to make them quiet and sweet-tempered, but will lay the foundation of habits and will be a blessing to them in after years. Isipin mo, Dok, yung pag-reap, di ba? Nagso ka ng mga good education, good eating habits. Ngayon, ang i-reap mo ngayon, for many years, sabi dito, malinaw na malinaw, may blessing. Kasi nga, maganda yung sinimulan mo. Yeah. Kaya maganda yung blessing yung tanggap mo kaysa rin sa curse. Yes. Pwede ka na magtanim kung ano yung gusto mo . For example, hindi ka na nagmimerienda. Healthy lifestyle yung pagkain mo. Sino ba makikinabang nito? Hindi ba ikaw mismo? Pero subukan mo na mapakain ka lang ng mali. Maya-maya, masama na pakaramdam mo. Totoo. Hindi ka lang yung parang nahihilo, kundi yung para bang gusto mong humiga. Dahil pinahirapan mo yung sikmura mo. Pero yung tama yung amount ng kinain mo, at tama yung kinain mo, masigla yung pakiramdam mo. Totoo yan, Dok. Alam mo sa atin pong, alam mo, Dok, yung sinasabi mo na yan sa atin pong mga manonood, Kids' health information according to the Royal Children's Hospital states, treats, processed foods, and sugary drinks are often filled with sugar or artificial sweeteners, fat or salt, and add no nutrition or benefit to a child's diet. Too many serves of these foods and drinks are linked to what? Poor health, weight gain, and tooth decay. That's why, Doc, di ba meron tayong juvenile diabetes? Yeah. Di ba meron tayong obesity na bata pa lang? Akala alam nila, mo, nung Doc, bata kami, nadali kami niyan. Kaya sumakit yung ipin ko. Oh. Hindi ko alam Kasi kinakain din ng father ko siyempre, mahirap ang buhay. Ang mura lang naman na merienda nung time na yun, yung sa mani. Yung parang panocha ba yun? Yung asukal yun na kulay brown na may mani sa gitna. Oo. At nauso pa nung panahon namin yung pakaskas. Yung sugarcane na bilog. Na parang yung kendo matigas. Yun. Matigas. Oo. Na yun puputol-putulin ng maliit. Yun yung inaano mo sa ipin mo. Yun yung madaling makasira ng ipin. Naku, talagang pure talaga na asukal. Ano, do? Pero malaki na rin kami noon. Hindi namin alam, hindi ko talaga alam yun Basta kami okay lang Yes. Pero maganda talaga yung meron tayong ganitong advanced information Para in that way, hindi na tayo magsasuffer Totoo, Dok. Maiwasan natin itong kakasakit ng atin pong mga chikiting, yung ating maliliit na bata. Kaya yung education ng panlasa, yung pagtuturo, ito yung pinaka-the best education Kasi one of the most powerful temptations that Satan's use in this closing hour, accordingly, in the chapter of Snares of Satan, in the book of Great Controversy, yung appetite. Yes. Appetite is one of the strongest ang sabi, na pandaraya ng kaaway. Yes. Para kontrolin ang utak ng tao. Totoo, Dok. Ibig sabihin, yung appetite pala, pwede kang hawakan ni Satan. Pwede kang kontrolin. Hawakan ng Oo. ang pagkatao mo. Yes. Na magiging Diyos mo, yung panlasa mo. At pag naging Diyos-Diyusan mo na yung panlasa mo at nagkaroon ka ng food addiction, yun mismo yung magpapabagsak sa kalusugan mo, nadama yung utak mo. Totoo, Dok. Kaya pag pinag-usapan yung pag-educate ng appetite, ayaw ng kaawayan. Totoo yan. Ay naku, maraming laban dyan. Kaya pag sinabing health reformation, ay naku, maraming umaalmar yan. Bakit?
Ayaw ni Satan na malaman ng mga tao yung tinatawag na meron palang pamamaraan na ang tayo pwedeng mabuhay na may kaligayahan, na walang bahid ng anumang uri ng karamdaman. Kaya maraming mga tao yung bata pa lang nagdadanas na ng tinatawag ng problema sa buhay dahil walang edukasyon sa tinatawag na tamang panlasa na dapat ituro ng mga ama't ina. Ayun. Kaya parents should be the mind of their children. Hindi tayo dapat pa-under sa mga bata. Walang alam yung mga yan. Yes. Tayo ang meron liwanag. Kaya bilang mga magulang, dapat ipakita natin, autoridad tayo. Dahil tayo naghahanap buhay. Walang alam ang mga yan. Susunod sa atin. Alam mo yung mga bata sabihin nila, kasi ka umiyak alam mo kung pakainin. At pag gutom na yan, kahit anong pagkain kakainin yan. Totoo yan. Naranasan namin yan. Ayaw kumain daw noon. Sabi ko, ang payo ko sa magulang, ayaw daw kumain ng gulay. Ang ginawa, sabi ko sa kanya, ganito gawin mo. Huwag kayong bumili ng dating kinakain niya. Kung ayaw kumain, hayaan nyo. Aba, edi naka ilang oras na hindi kumakain yung bata, ay nagutom. Tumalikod yung magulang. Ginawa ng magulang, sinilip yung anak niya. Nakita niya yung anak niya. Kinakain na yung... Kinakain na yung gulay. Ganun lang. Yun. Alam mo, Huwag Dok. tayong patatalo dyan ako. Iniisahan lang tayo niyan. Alam mo, Dok, ang ganda ng example mo na yan sa atin pong mga manonood, Tip na yan. Tinititigan lang kayo ng mga bata kung kakayanin ka Pero pag nakitang strong ka, bahala. Di maganda, diyan kumain, fasting. Yes. Malilinis ang tiyan niya. Totoo. Tapos itataas pa ang kanyang immune system. Alam ba yung fasting? One of the best way to cleanse. Yes. At yung liver natin, nagdi-detoxify. May subject tayo niyan. Pag nag-fasting ka, wag lang sobrang tagal. Totoo. At least 2 days. Ayan, sa atin pong mga manonood. Alam mo, Dok, yung mga sinasabi mo sa atin pong mga manonood, as children emerge from babyhood, habang lumalaki sila, great care should still be taken in educating their taste and appetite, and often they are permitted to eat what they choose and when they choose without reference to health. Yan yung binabanggit kanina ni Doc. And the pains and money so often lavished upon unwholesome dainties lead the young to think that the highest object in life and that which yields the greatest amount of happiness is to be able to indulge the appetite. And the result of this training is gluttony. Dok, ano sa Tagalog ang gluttony? Ay naku, grabe yan. Talagang, kumbaga sana lamo na yan. Katakawan? Katakawan yan. Grabe, Dok, no? Pero Then, ang tanong ito, ano, Dok? paano malalaman ng isang tao ay matakaw o food addicted? Naku, Dok, paano ba? Ang sabi sa mga impormasyon ng mga libro, bato-bato sa langit at tama na yung mga galit. Ito yung mga malalaki talaga ang ikaw Ang na magsabi. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, ito po yung mga bagay na nakikita kasi natin sa ating pong paligid. And this is reality. Kung nakita natin, katulad ng example ni Doc, hindi magiging ganyan ang katawan ni Doc kung siya ay patuloy na kumain ng hindi maganda at pinasok sa katawan niya yung mga dati niyang kagawian. Saka alam mo, kahit Diba, Doc? anong ganda ng kinakain mo, pag hindi mo biniburn at hindi ka nag-exercise, kaya nga sabi kanina, exercise and right diet. Yes. May right diet ka, walang exercise. Wala. Nag-exercise ka, walang right diet, hindi pa rin maganda. Yes. Parang ganito, Doc. Mga kaibigan, new start, the 8 laws of health. Kung wala tayong proper nutrition, kung wala tayong exercise, kung wala tayong water, kung wala tayong sunlight, kung wala tayong temperance, kung wala tayong air, kung wala tayong rest, at kung wala tayong trust in God, this should be followed. Kung wala po ito, kung hindi natin ito Pero to be honest, susundin, yung 8 yan, walang mangyayari. kala mo lang madali. Hindi ganun kadali. Mahirap, Dok. Kung wala anggad. Yes. Number 1, ang isa sa pinakamabigat dyan, Ano, Dok? fresh air. Totoo yan. Hindi ganun kadali ang pumunta sa isang lugar na sariwang hangin yung maraming guilty yan. Oo nga, Dok. Ako po ay At yung mga guilty doon. naman, hingi lang ng tawad. Pero ang sabi ko, napag-aralan ko, yung paghingi ng tawad, may kasama pala itong pagsunod. Yes. Pag nag-repent ka, susunod ka. Totoo, Dok. Pero siguro, magplano na kayo na maghanap naman ng fresh air. Ayan. Alam niyo po sa ating pong mga manonood, itong new start yung pinag-uusapan natin kasi nabanggit natin itong gluttony. At ang kasunod po ng gluttony, mga kaibigan, sabi po sa Councils on Diet and Food, ay sickness, which is usually followed by dosing with poisonous drugs. Di ba, Dok? Isipin mo,
Dahil nagkaroon ka ng indigestion dahil sa atin pong katakawan o sa sobrang dami natin na kinain, nagkaroon tayo ng indigestion, magkakaroon tayo ng sakit, may pain na nararamdaman, kaya pupunta tayo sa ospital. Kaya tayo ngayon magiging dependent or bibili tayo ng gamot para maibsan yung pain na nararamdaman Pero yung, natin. yung paglulus ng weight, hindi naman mahirap eh. Totoo yan, Dok. susunod. Pero dapat may will, yes. May conviction dapat. Yeah. Diba? Ayan. Kaya sa atin pong mga manonood, this is one of the things na God wants us, the parents, our parents, to remember. Parents should train the appetites of their children and should not permit the use of unwholesome foods. Mothers who gratify the desires of their children at the expense of health and happy tempers are sowing seeds of evil that will spring up and bear fruit. And self-indulgence grows with the growth of the little ones, and both mental and physical vigor are sacrificed. Mothers who do this work reap with bitterness the seed they have sown. They see their children grow up unfitted in mind and character to act a noble and useful part in society or in the home. The spiritual as well as the mental and physical powers suffer under the influence of unhealthful food, and the conscience becomes stupefied, and the susceptibility to good impressions are impaired. Siguro ang maganda natin idagdag dun sa una, yung parents should train, ang sabi, should train the appetite, ang binanggit ng children. Siguro dapat unahin muna yung parents ang mag-train sa sarili nila. Yes, totoo yun, no, Dok. Paano mo iti-train kung ikaw mismo yung problema? Kung ikaw yung cause, kung ikaw yung pinaka-dahilan kung ba't nagkakasakit ang mga anak, di ba? Kaya kailan magulang, sila mismo yung mag-initiate na makita muna na nagagawa nila. For example, sa loob ng refrigerator, pag bumili ka ng pagkain, alam mo hindi maganda, nilagay mo doon. Pag alis mo, siyempre yun ang kakainin ng anak mo. Yes, totoo. Pero kung tama yung lampa ng refrigerator, puro prutas at gulay, walang tukso. Yes. At huwag kang bibili ng junk food. Totoo yan. Kasi pag may nakita yan agad, ay pagkain to, kakainin agad. Eh, diba? paano Ganun naman po. hindi bibili ng junk food? Paborito rin nila. Yun lang. Kaya yun yung dapat na nating maipaliwanag na mga magulang, dapat tayo mismo yung maging huwaran. Alam mo, Doc, saying that sa atin pong mga manonood, here are the symptoms of poor diet according to the Royal Children's Hospital. Being underweight, overweight, or obese. Linawin po natin. Kasi pag minsan, Doc, di ba, may mga bata na akala ng mga magulang or ng ibang tao, kapag mataba sila or malusog sila, akala nila ay healthy. Di ba, Doc? Kasi tinitingnan nila yung pagpayat, isipin nila hindi healthy. Yes. Pag mataba, healthy. Ganun Nung araw, ganun kami. nakaka- Alam mo nung araw, pag kami may mga bisitang galing ng mga taga Metro Manila, ingit na ingit ako. Kasi ang lalaki ng tiyan. Nung araw ka sa probinsya, pag malaki tiyan, akala namin mayaman. Oh. Sabi ko, yaman siguro nun. Ang laki-laki ng katawan eh. Pero ngayon, hindi na. Kasi alam mo na, Doc. Alam na natin. Ayun. Alam na natin. Kaya mga kaibigan, mag-ingat po tayo dito. Ito pa, constipation or changes in bowel habits, being pale or lethargic, yung tawag dito, yung maputla yung mga bata. Tooth decay, o di ba katulad, Doc, nung na-experience mo, ako din na-experience sumasakit ko yung yan. ipin. Ang kirot kaya, ang sakit. Yes, pati ulo, masakit yan. Talagang grabe. Yes, ito pa. Poor physical growth, yung pag minsan nakikita natin na hindi tumataas or tumatangkad yung mga bata. And also, it is also associated with behavioral problems, with sleep issues, with emotional and psychological development na mga problems, and also poor concentration or difficulties in school. So, dito pa lang, Dok, makikita talaga natin na meron talagang problema ang mga bata. And another thing, yung mga allergies po and mga intolerances na mga na-experience ng mga bata, katulad ng lactose intolerance, yung celiac disease, sa yan, sa digestive system talaga yan. Kaya kailangan po natin bantayan mabuti, at tayo po dapat sa atin pong mga magulang, sa atin pong mga nakatatanda, nagsisimula ang pagbabago ng laman ng ating pong hapagkainan. Dok, ang dami natin na pag-usapan ngayong araw na ito. Mukhang ang topic talaga natin ngayon, more on magulang eh. Ay, nako. Siyempre, napakarami ng magulang. Yes. Dahil nakataya ang kinabukasan ng iglesia, kung paano mga magulang palaki ng tama ang kanilang mga
ipinagtiwalang mga kayamanan. Amen. Alam mo, sa atin pong pagtatapos mga kaibigan, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Counsels on Health. As you faithfully do your duty in the home, the father as a priest of the household, the mother as a home missionary, you are multiplying agencies for doing good outside of the home. As you improve your own powers, you are becoming better fitted to labor in the church and in the neighborhood. By binding your children to yourselves and to God, fathers and mothers and children become laborers together with God. Amen. Sa atin pong pagtatapos mga kaibigan, tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Ama, dakila po sa lahat, lubos po ang aming papurit pasasalamat sa amin pong naging topic tungkol po sa edukasyon about sa kalusugan. Dalangin po namin, Ama, ang kapatawaran sa lahat po ng amin pong mga nagawang pagkukulang at pagkakasala, especially, Panginoon, sa paglabag sa 8 laws of health. We are praying, Father, sa mga tao po na mga nasa banig ng karamdaman. We are also praying, Father God, sa mga tao po na nangangailangan po ng guidance and protection, and most especially, Lord God, yung mga tao po na nais pong magbago at sumunod po sa 8 utos ng pangkalusugan. Dalangin din po namin, Ama, ang ministeryo, Panginoon, ng kaalamang pangkalusugan. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na magpalakasan, Panginoon, para po sa inyo. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, muli po kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay sa amin sa isang oras na naman po ng talakayan tungkol po sa atin pong kalusugan. Kaya muli po, ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.